Pinapaban ni Senator Risa Hontiveros ang pogo sa bansa. Kasunod yan ng lumutang sa Senado na posibleng ginagamit sa surveillance at hacking ng government websites ang ni-raid na pogo hub sa Bamban, Tarlac. Sa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Dapat nang aksyonan ng liderato ng Senado at Executive Department ang total ban ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Yan ang panawagan ni Senator Risa Hontiveros sa paulit-ulit na pagkakasangkot sa iba't ibang klase ng krimen ang POGO. Matagal nang inirerekomenda ng ilang senador ang POGO ban. I'm just waiting na maaksyonan na namin yon in plenary. Kung kailangan pang magpasa ng batas para lang kontrahin talaga with the force of law yung naging polisiya in effect ni Duterte noon na buksan talaga ang bansa natin sa POGOs. We should do that now. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality kahapon, isiniwalat ni Hontiveros na bukod sa cryptocurrency at love scam, posibleng sangkot din sa surveillance at hacking ng government websites ang ni-raid na POGO hub na Zun U1 Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac noong Marso. Time na nawagan ako ulit kay Presidente sa hearing kahapon, kung gusto talaga nilang sugpuin ang krimen, kung gusto talaga nilang inip in the bud yung banta sa pambansang seguridad nitong mga POGO na to na kuta ng mga krimen, kuta ng mga operators ng suspected na surveillance at saka hacking. First big step nila, i-ban na ang POGO, palabasin na ang POGO. Daan-daang Pinoy at foreign nationals ang na-rescue sa ni-raid na POGO hub. Posibleng sa Banban daw nagsimula ang ilang tangkang government website hacking kamakailan. Iniuugnay din ni Hontiveros si Bamban Mayor Alice Guo na posibleng pakawala raw ng China. Kaduda-duda raw ang pagkatao ng alkalde na wala umanong hospital at educational record. Kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities, yan ba ay isang matagal nang ipinlano at inilatag na plano gamit ang di umanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector. Humarap si Mayor Guo sa hearing kahapon at itinangging protektor siya ng POGO. Hindi po ako konektado, hindi po ako operator, hindi po ako protector o cutler po ng POGO. Wala po akong kinalaman sa kanilang operation at sa kahit anong gawain sa loob at labas po ng POGO. Posibleng ipatawag sa susunod na pagdinig ang ilang taga-Bamban kaugnay sa isyu ng citizenship ng alkalde. Inaalam naman ng komite ni Hontiveros kung bakit nirelieve si CIDG NCR Regional Chief George Boyacao Jr. matapos tumulong ang kanyang team sa raid sa Tarlac. Ipinasabi na rin ng Senado ang ilang opisyal ng POGO hub. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.